Nakatayo sa labas, nakikipag-usap si Ho sa kanyang kapatid na babae, tinatalakay lamang si Kwan ang lahat ng kaya niyang labanan habang ang aming ama ay walang kapantay. Sinabi ni Ho, bigla, mayroong tunog ng isang sirang pintuan, at sa pamamagitan nito, nanalo si Kwan at tumakbo papunta sa kalye. Tumayo siya ng diretso sa harap ni Ino, na likas na pinangangalagaan ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtakip sa kanya ng kanyang kamay. Napakahusay ni Kwan na kahit na ang napakalaking pintuan sa likuran niya ay tila maliit habang siya ay huminga at lumabas, tumaas ang singaw mula sa kanyang ilong tulad ng isang hayop na naghahanda para sa labanan. Dahan-dahan siyang gumawa ng ilang hakbang. Matapos maglakad ng kaunti kaysa sa kinakailangan, tumigil siya sa likuran ni Ho, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerteng. Hindi ko nasira ang leeg mo ngayon, tahimik na sinabi niya. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Ho. Pagkatapos ay nag-sneer siya kay Kwan. Hoy, ikaw ay matigas ang ulo maliit na oso. Nagyelo si Kwan, hindi napagtanto kung ano ang nangyari. Dahan-dahan, napakabagal, tumalikod siya sa ulo. Kahit na tinanong ng 2 beses kung ano ang eksaktong sinabi ni Ho, naisip kung mayroon kang masamang pagdinig, dahil nahihirapan kang maunawaan ang mga salita, ngunit tila narinig mo ang lahat ng perpekto. Oo, tinawag kita ng isang matigas ang ulo maliit na teddy bear. Iyon ang hitsura mo sa aking mga mata. Ang mga salita ni Ho ay gumawa kay Kwan tulad ng isang galit na demonyo, at ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay nakasalalay sa galit. Sa oras na ito, si Klan ay may nonggan at si Jin ay naglalakad sa kalye na tinatalakay ang sitwasyon. Ipinahayag ni Jin ang kanyang pasasalamat na ang ulo ay pinangasiwaan ng matalino ang bagay. Bigla, napansin ni Jin na ang kanyang anak na babae ay nakatayo ng nag-iisa. Lumingon siya sa tagiliran at napansin na papalapit sa kanya ang kanyang ama. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang kapatid at kung bakit siya nag-iisa dito, tinitingnan ang napakalaking silwete sa harap niya. Naisip ni Minho na si Kwan ay dapat tawaging hindi tunay na halimaw, isa na palaging naglalagay ng mga laban at dinurog ang kanyang mga kalaban sa kanyang mabangis na galit. Pinakain na siya nito at nagpa siya na manatili ng ilang araw upang turuan siya ng isang aralin sa pagsunod. Sa kasamaang palad, mukhang ang taong ito ay lumaki ng kaunti at naging hindi gaanong mainit na nakatingin sa higanteng ito. Naalala ni Ho ang kanyang nakaraang buhay at natagpuan ito sa halip nakakatawa. Sumulyap kay Kwan, ang pangalang Unruly Bear ay agad na dumating sa kanyang isipan. Ngunit ilang beses na kinakailangan upang talunin ang matigas na hayop na ito upang sa wakas ay mag-isip siya. Nagtataka siya kung dapat siyang magsimula sa ilang mga pagbawas, kahit na tila ito ay masyadong mainip. Nakatayo na sila sa battlefield at nanalo si Kwan. Inisip ni Jin na ang kanyang pagmamataas ay napakahusay na kahit na si Chian Hajang ay walang kahulugan sa kanya bilang tugon, tumawa lang si Ho ng malakas, na tinawag siyang isang matigas na maliit na teddy bear. Sa katunayan, talagang hindi niya gusto ang mga mapagmataas na tao na walang alam na tunay na kapangyarihan, at binalaan si Kwan na siya ay masasaktan ng kidlat kung magpapatuloy siya sa pag-iwas sa walang kaparirikan. Naririnig ito, si Kwan ay nakakuha lamang ng galit at galit. Ang kanyang galit ay umabot sa gayong lakas na ang damo sa paligid niya ay hinaypan sa maliliit na mga partikulo. Tunay na isa siya sa 24 na mahusay na martial artist. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Ho ang kanyang malakas na enerhiya, na tunay na tila natitirang. Gayunpaman, walang kagalakan para sa kanya sa mga ordinaryong laban. Si Kwan ay kumuha ng mas maraming hitsura ng menacing, na nagsasabi na siya ay orihinal na nagplano upang maaliw ang kanyang galit sa pamamagitan lamang ng pagsira sa mga binti ni Ho, ngunit ngayon ay hindi sapat. Gayunpaman, kung nais niyang maghukay ng kanyang mga claws sa batang lalaki, dapat niyang sinubukan na gawin ito ng buong lakas. Ngumiti si Ho, inanyayahan siyang subukan ang pangungutya sa higanti. Nagbiro siya, hinimok ang kanyang kalaban. Sa sandaling itinulak ni Kwan ang lupa ay nanginginig sa ilalim niya. Lumipad siya sa Ho sa isang bilis na parang 60 kilograms lamang siya. Nakilala siya ni Ho na may kumpiyansa at mahinahon. Siya dodged Kwan kamay sa pamamagitan ng paggawa ng isang mabilis na paglipat sa kaliwa. Si Kwan, kasama ang kanyang kamay, ay lumipad pa ng hindi hinagupit ang target.
Lumingon siya. Blowing hot air mula sa ilalim ng kanyang ilong. Galit at nagulat, inamin ni Quan na hindi ito masama para sa isang binata na gumawa ng lupa at damo ay tumaas sa hangin sa paligid ng kanyang higanteng katawan. Kinilala rin niya na natutunan ni Ho ang mga aralin ng kanyang guro, at sa mga salitang ito, isinugod siya sa kanya upang maghatid ng pangalawang pag-atake. Mukhang ang kanyang malaking kamao ay malapit ng matumbok kay Ho mismo sa mukha, ngunit sa halip na ang kanyang mukha, isang firm na kamao ang nakilala sa isang maliit na kamay, na hindi inaasahang pinigilan ang malusog na kalaban. Pinigilan niya siya ng mahigpit, hindi pinapayagan siyang gumawa ng isang hakbang pasulong. Nagyelo siya sa lugar. At sino sa palagay mo ang nag-aral ako ng martial arts upang makarating sa antas na ito? Tanong ni Ho. Itinanong niya ang tanong na ito nang hindi tinitingnan ang kanyang mga mata sa uhaw na mga mata ng kanyang kalaban. Tahimik niyang sinuri ang sitwasyon, inihahanda ang susunod na hakbang upang makatakas at magpatuloy sa laban. Bigla siyang nakabukas ng 180 degree, na inihagis sa hangin. Inisip ni Strevilo na nais niyang tumakas at sumigaw na hindi niya ito papayagan. Agad siyang sumugod sa kanya. Habang nakarating lang si Ho sa lupa, sobrang ingay mo. Nagsisimula ka ng inisin ako ng kaunti pa, at magsisimula na ako. Dagdag pa ni Ho, naiinis, ang mga salitang ito ay nag-apoy sa galit ni Quan, na ngayon ay mas sabik na tapusin ang hindi mapaniniwalaan na binata na ito na sinampal ang kanyang kamao sa lupa ng buong lakas. Kumbinsido siya na sa wakas ay nahuli siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at ang lupa ay nahulog mula sa kanyang mga kamao, ngunit may isang tunog sa likuran niya na pumipigil sa kanya na maramdaman ang tagumpay. Narinig na ang mga ranggo sa 24 na mahusay na martial artist ay umabot sa rurok ng kanilang kasanayan at perpekto ang kanilang mga kasanayan. Sinabi ng boses, ngunit tinitingnan ka, hindi kita nakikita bilang isang master mula sa listahan na iyon. Nagpapatuloy si Ho, lantaran, ang mga salitang ito ay tunog lamang sa likuran niya, na nagiging sanhi ng pag-iisip ng kaaway na paalalahanan pa nila siya kung paano tinalakay ang trio ng walang gun, Chul at Quan sa pangunahing bulwagan, na nagdududa sa kanilang kasanayan. Ang lahat ay nagkakaisa na ang trio na ito ay hindi nakarating sa tuktok ng kanilang mga paaralan. Hindi tulad ng natitira, ang ilan kahit na iminungkahi na pangalanan ang listahan sa 21 mahusay na masters at pagtawag sa tatlong banal na masters na ito. At sa lahat ng oras na iyon, ito ay si Quan Wan Piquen na nag-eavesdropping sa lahat ng ito mula sa sulok. Unti-unti, ang hamog na ulap ng mga alaala ay nawala, na inilalantad ang kailanawan ng isip. Nakakahiya na tapusin ang gayong maikling buhay. Sinabi ni Quan, na may isang pahiwatig ng panghihinayang, ang kanyang enerhiya ay nagbago ng malaki, nagiging mas malakas. Kahit na ang kanyang hitsura ay naging iba. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng dilaw na ilaw, tulad ng ginawa ng 2 spheres na nabuo sa kanyang mga kamao. Ngunit nagbubuntong hininga lang si Ho, mas mahusay mong ipakita ito ng mas maaga. Ang lakas ng Juggernaut ay umabot sa isang bagong antas, na nagpapakita ng tunay na kapangyarihan, nagpasya siyang gumawa ng hindi matitinag na pagpapasya. Ang kanyang susunod na welga, na kilala bilang Harmony Pillar, ay nagpaputok ng 12 ng mga gintong orbs patungo sa batang lalaki. Ang mga 12 ng ito ay naging daan-daang, at sa sandaling ang mga bola ay humipo ng isang bagay, sumabog sila sa gayong puwersa na kahit na ang mga bundok ay nanginginig. Ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala, at mahirap para kay Quan na kontrolin ang gayong kapangyarihan. Kahit na sa layo ng ilang kilometro, maaari mong makita ang mga pagsabog na nagaganap doon. Ang martial art ng pamilyang Pang ay may mga pinagmulan sa mga tradisyon ng militar habang lumitaw ito sa ilalim ng pasanin ng digmaan. Ang sining na ito ay isang nakamamatay na pamamaraan, ang pinakadakilang pag-atake na nilikha upang sirain ang mga kaaway sa larangan ng digmaan matapos gamitin ang pag-atake na ito, tinitingnan ang malaking funnel sa harap niya, naisip niya na ang batang lalaki ay isang mahirap na tanga lamang. Kung nagpaalam ka sa akin, marahil ay maliligtas ko ang iyong buhay. Tahimik na sinabi ni Quan, isang bagay na si Blue ay nagsimulang mag-flicker sa makapal na ulap ng alikabok. Gamit ang aswal na guhitan na ito, nagsimulang lumitaw ang isang silweta,
na agad na napansin ng malaking tao. Ito ay Ho, at isang sword ay nagniningning sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Quan Wan, something ito, imposible. Nakaligtas si Ho sa barrage ng mga pagsabog ng hindi mapigilan na pagpapasya na umulan sa kanya, at ang asol na sword na iyon sa kanyang kamay ay umaapaw sa enerhiya. Nang makita ang sword na ito, hindi maitago ni Quan ang kanyang sorpresa. Wala sa kanyang mga pamamaraan ang tumama sa binata na ito. Hindi maintindihan ni Quan kung paano niya naharang ang lahat ng kanyang pag-atake sa isang sword lamang. Naalala niya ang mga salitang warriors na sinabi ng isang kamay sa kanyang leeg tungkol sa katotohanan na ang batang ito ay malayo sa isang ordinaryong batang lalaki. Ngayon ay natanto niya na ang mga salitang ito ay hindi lamang pagtanggi. Nag-ayos siya sa sword, at ipinapalagay niya na ito ay tungkol sa kapangyarihan ng artifact na ito, sapagkat kung magagawa niyang sugpuin ang kanyang pangwakas na pamamaraan. Ito ay dapat dahil sa sword. Ngunit ang isang katanungan ay sumulpot sa isip ni Quan, anong uri ng sorcery ang nagpapahintulot sa anak ng isang ordinaryong mangangalakal na maabot ang ranggo ng isang martial artist. Sinimulan niyang sisihin si Ho sa pagtatago ng kanyang kapangyarihan. Ano ang pagkakaiba nito? Ibinato ang malaking tao, nalilito pa rin, kahit na kailangan niyang aminin na ang binata ay talagang kahanga-hanga, at lumampas ito sa lahat ng kanyang inaasahan. Hindi niya sinasadyang nakalantad ang kanyang talam sa ilalim ng impresyon. Ngunit sa sandaling nakalantad ang talam, mali na ibalik ito sa scabbard, lalo na sa harap ng kaaway. Sa halip, nagpa siya si Ho na ipakita sa kanyang kalaban ang isang espesyal. Nanalo si Quan na si Pekin ay kumbinsido pa rin na kahit na matapos na maabot ang taas ng martial arts, ang isang batang lalaki ay nananatiling isang batang lalaki, nagpa siya siyang pumunta sa kanyang maximum at ipinapalagay ang isang mas nakasisindak na form. Gayunpaman, ang sayaw ng langit na talam ay binubuo ng tatlong magkakaibang pamamaraan, ang bawat isa ay may sariling natatanging estilo. Ngayon, ang pamamaraan na ito ay ipapakita sa mundo sa unang pagkakataon. Ito ang paboritong diskarteng talam ng Master Ho. Ito ay simple, maikli at malinis, nang walang hindi kinakailangang paggalaw o dekorasyon. Ito rin ang unang pamamaraan na pinagkadalubhasaan niya na nakatayo sa isang pakikipaglaban sa harap ng kaaway. Maaari lamang isipin ni Ho na ito ang mismong pamamaraan na pinakamamahal ng kanyang guro. Habang nagsimula ang sayaw ng langit na talam, ang damo sa paligid niya ay nagsimulang tumaas. Naririnig ang pangalan ng pamamaraan, ang kaaway ay nanunuya na tinawag itong isang bobo at walang silbi na sining, tumugon siya kasama ang palad ng langit. Ang mga spheres ay lumipad ng diretsyo sa direksyon ni Ho. Ang unang welga na ginanap ni Ho ay tinawag na cloud-splitting strike. Ang mga mata ng malaking tao ay naiilawan ng dilaw, at halos hindi siya nagsasalita sa kanyang nakita. Hindi man lang siya kumurap bago tama si Ho sa harap niya. Sa likuran niya, ang binata ay nag-iwan ng isang bakas ng isang napakalakas na linya na nag-iiba kahit na ang kalangitan. Ang mga echo lamang ang maaaring marinig sa likuran nila ang mga labi ng pag-atake na ginamit ni Quan. Ang natitira lang ay upang ilipat ang sword ng kaunti pa, dahil kahit na ang hikaw sa tainga ng malaking tao ay naputol na. Wala man lang siyang oras upang makita ang sandali nang ang nakamamatay na malamig na tinusok ang kanyang katawan. Nakilala na niya ngayon na ang mabilis at powerful blade na ito ay walang kapares kahit na sa 24 na Grandmasters. Napagtanto din niya na ang mga baguhan na martial arts ay umabot sa pinakadulo ng mastery. Ang damo ay nakabitin pa rin sa hangin, at ang bata ay nasyidang ang kanyang sword. Ibinigay niya ang buhay sa malaking tao, na kinikilala siya bilang unang tao maliban sa kanyang guro na masaksihan ang kanyang kasanayan. Bakit hindi mo ako pinatay? Tinanong ang malaking tao, na humahawak sa kanyang leeg, na tumutulo ng dugo. Ipinaliwanag ni Ho na ipinagbawal ng kanyang guro ang pagpatay ng walang mabuting dahilan, at idinagdag niya na kung pipiliin niya kung si Quan Pekan ay isang kontrabida o isang mabuting tao, sasabihin niya na siya ay higit pa sa isang tanga kaysa sa isang scoundrel. Sinimulan ni Quan na humingi ng papatay sa kanya dahil masyadong nakakahiya na umamin ang pagkatalo sa batang lalaki at mabuhay kasama ang kahihiyan. Seryoso ka ba? Bending down, tinanong ni Ho kung alam niya kung gaano kasakit ang kamatayan, kung gayon,
Bakit mo ipinagtatanggol ang iyong mahal na anak na napahiya at ininsulto ang aking nakababatang kapatid na babae?